So mga sangkay, ito po yung pasabog ng Marcos administration pagkatapos po nitong halalan ngayong araw. At ito nga, pag-usapan po natin. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Musta po kayo? I hope na ayos na po tayo dyan, mga sangkay. At ngayon, ito, pag-uusapan po natin ang malaking balita tungkol po dito sa napakalaking pasabog ng Marcos administration. Ito po ay pagkatapos ng halalan, mga sangkay, may magaganap, no? Pag-usapan po natin. But anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo po ay 1.5 million subscribers na po tayo. Road to 2 million subscribers, mga sangkay. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe at nais mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ngayon, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, guys. Eto na nga. Anyway, guys. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below. Hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para po magkakilala po tayo dito sa YouTube at Facebook. Ngayon, eto nga po ang balita. Eto yung matinding pasabog. Nakaraan, mga sangkay, diba? Ang sabi po nila, wala na yung 20 pesos per kilong bigas ng Marcos administration na ngayon ay naganap nga po before ang campaign, then pansamantala ipinahinto. Sabi po nila, mga sangkay, yung una, yung kanilang sabi ng mga toxic DDS, hindi na daw po ito matutuloy. Hanggang eleksyon lang daw po ito o bago mag-eleksyon kasi pamparami ng boto. Yan ang sabi po nila, di ba? Nung sinabi na po, mga sangkay, na ipinahihinto ng COMELEC pansamantala itong 20 pesos per kilong bigas. Kasi ang reason, para hindi magamit, no, ng mga politicians na parang ang dating daw kasi parang vote buying. So pansamantala inihinto. Ngayon tuwang-tuwa, nagpalakpakan yung mga toxic DDS. Akala nila, wala na. Tapos na. Hanggang, kumbaga, pagpapasikat lang daw po yun ni Bongbong Marcos. Ang hindi po nila alam, mga sangkay, ay eto. Ang hindi nila alam, tuloy-tuloy pa rin po. At ayon po sa balita, eto ayon sa balita, sisimulan na sa Martes, May 13. Okay? Ngayong araw mismo, mga sangkay, ang pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas. So, paano yan, mga sangkay? Dito, basag na naman ang lahat ng fake news na ipinakalat nila nung una na ayon nga po sa kanila, pang-eleksyon lamang po yung pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas. So ngayon, basag na basag po ang lahat. Kamusta po yung mga toxic DDS na nagsasabi, no, na itong bigas na ito, na napakamura, pang-eleksyon lang. Teka lang, ano na naman ito? Bakit tuloy-tuloy, pagkatapos ng eleksyon, aarangka na agad? Isipin nyo, May 13, mga sangkay. Ura-urada, no? Ngayon mismo, sisimulan na. O ayan, mga sangkay, basahin po natin. Ito yung balita. 20 pesos per kilong bigas, ibebenta na sa Metro Manila. Sa madaling sabi, hindi na po ito sa Visayas lang. Kumakalat po siya ng kumakalat, mga sangkay, at papunta na po ito sa Luzon. O ayon sa report, sisimulan na sa Martes, May 13, ang pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Center sa Metro Manila, ayon sa Department of Agriculture. Ngayon, mga sangkay, ligwak na naman ang mga toxic DDS. Basag na naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, mga solid sangkay, especially yung mga neutral dyan, na nahahatak paminsan-minsan ng mga toxic DDS. Ito lang, kapag nakakita nyong fake news sila, layuan nyo na. Huwag kayong makikinig. At ito yung malaking fake news nila. Di ba ang sabi nila nung una, para lamang po sa eleksyon, yung 20 pesos na bigas? O ano ito ngayon? Kamusta?
Okay pa ba kayo dyan? Ayan po mga sangkayo, sabi dito as promised, the sale of 20 pesos per kilo rice, which was initially launched on Labor Day, will resume right after the midterm elections. Grabe naman yon. Sinasaktan nyo lalo yung mga toxic DDS. Naku po, lalo pong mag-aalboroto ang mga yan. Hindi nila magugustuhan niya. Alam nyo naman po ayaw po nila ng good news mga sangkay. Gusto nila kasiraan lang po ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Di baling magkanda hirap-hirap ang Pilipinas, basta para sa kanila Duterte lang. No? Ganyan po yung mga panatiko mga sangkay. Ganyan yung prinsipyo ng mga panatiko, anak ng toko 'yan. Sabi dito, we had to temporarily pause the rollout in compliance with the Commission on Elections advice to honor the 10-day spending ban starting May 2. Ayan mga sangkay sumunod lamang pala sila. So, ang ibig sabihin, nung nagsimula po itong 20 pesos per kilong bigas, nung nag-start po ito, dapat tuloy-tuloy pala. Hindi pala talaga siya mahihinto. Pero pansamantala, sumunod po sila sa advice ng Commission on Elections, ng COMELEC. Bakit? Para po sa 10-day spending ban na nagsimula nga po nung May 2. So ngayon, ito lang, alam nyo guys, inabangan ko talaga to Yung tipong, may mga in-screenshot ako mga komento na sinasabi nila hanggang ano lang daw po yung bigas na yan. Hanggang, tawag dito, hanggang eleksyon o bago mag-eleksyon. Ngayon, asa na yung mga pagmumukha ng mga toxic DDS na nagsasabi nun? Mag-comment kayo. Alam kong makapal naman na yung mga pagmumukha nyo. Then, comment down below. Ano masasabi nyo? Diba? Ayan, sabi po dito, mga sangkay, ang 20 pesos per kilong bigas ay unang inilunsad sa Cebu noong May 1. Pero, nahinto dahil sa kawalan ng basbas mula sa Commission on Elections. Ibebenta lang sana ito sa loob ng 6 na buwan sa Visayas pero nagbago ng desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iniutos sa DA na palawakin at pahabain ang programa hanggang sa 2028. Kita nyo na, mga sangkay. So, ang plano pala, ito yung original plan. Itong 20 pesos per kilong bigas ay dapat, mga sangkay, hanggang 6 na buwan lang. Ayon po sa balita, mga sangkay. Good for 6 months. Pero anong sabi ni BBM? Hindi po pwedeng 6 months lang. Kailangan hanggang 2028. Magdire-diretso. Sa madaling sabi, hanggat andyan siya. So, paano kung wala na siya? Diba? Paano kung wala na si BBM? Di balik ulit yung presyo ng bigas na napakataas. Alam nyo guys iba pa po ang presyo ng bigas na napakamura ngayon sa mga palengke. Kung papasyal kayo sa inyong mga palengke, ngayon makikita nyo, yung dating mga tig 60 pesos na bigas, umaabot na lang ngayon ng 40 pesos, 30 pesos mahigit, 40 pesos mahigit. Ganyan po kababa ang presyo ng bigas. At hindi po madaling gawin yan mga sangkay kung walang utak ang presidente. Diba? Kung hindi matalino ang presidente natin, hindi mangyayari yan. Maghanap kayo ng presidente. Sige, ngayon din. Maghanap kayo ng presidente na nakagawa niyan na mapababa ang presyo ng bigas. Simula kay Corazon Aquino up to Duterte. Then, i-comment nyo kung sino. Walang nakapagpababa sa presyo ng bigas. Dahil taon-taon mga sangkay, tumataas yan. Tanging si Presidente Bongbong Marcos lamang po ang nakagawa na mapababa po ang presyo ng bigas, pero may kalidad na bigas. Ibig sabihin, quality pa rin. Ganyan po kagaling ang Pangulo natin. Bakit? Ano ba nangyari, sangkay? Bakit nga ba ganun kadami ang supply ngayon ng bigas? May 20 pesos per kilong bigas na namula po sa programa ng government. Mayroon pang mga murang bigas sa mga palengke. Yung Isabelang rice nga po, nasa 21 pesos, di ba? Sa Antipolo. Ano ba ang nangyari? Dumami ang supply ng bigas dahil po sa napakaraming mga rice processing centers sa buong bansa. Yan ang pinagawa ni BBM. Yung best friend ko nagtatrabaho mga sangkay sa Department of Agriculture, sa DA. So, alam niya, nagkwentuhan na kami about dyan,
Sabi niya, mas pinakamaganda ngayon ang agriculture sa panahon ni PBBM. Meron yung mga sanggay ito 6 months lang dapat itong 20 pesos na bigas. Pero ano nangyari? Hanggat nandito si BBM, tuloy-tuloy. So paano na pag wala si BBM? So siguro it's time manawagan tayo. Extend BBM 2028. Nang sa ganun mura pa rin ang bigas kasi alam nyo guys, pag iba na ang mamuno, yung presyo sa palengke na napakababa, bigas, tataas yan. Yung 20 pesos na bigas ni PBBM, mawawala yan. Ganun lang po yan. Kailangan natin ng isang Bongbong Marcos kung hanggat maaari si BBM pa rin. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. At meron po tayong YouTube channel. Ayan po. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto nyong mapanood yung mga magaganda nating content dito sa Sangkay Revelation about po ito sa mga prophecy na nakasulat sa Biblia, makikita nyo po ito sa YouTube. Hanapin nyo lamang po. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.